Then sabay hawak ang pangarap at responsibilidad niya 'no, sa family, 'yon yung mga kapatid niya at saka sa sarili niya, sa pag-aaral niya. So mula sa pagiging empleyado, kung saan natutunan niya yung disiplina, yung tiyaga, hanggang sa piniling niyang maging guro. Hindi lang para magturo ng aralin, kundi para magbigay din ng pag-asa at direksyon sa mga kabataan. At dito naman papasok ang kanyang deepest why, 'no? Ginagawa naman niya ang negosyo o itong M-Core hindi lang para sa sarili niya, 'di ba? So, kundi dahil gusto niyang iangat pa ang iba, unang-una mga kapatid niya. Gusto rin niyang bigyan ng boses yung mga kabataan at gusto niya ipakita na kahit saan ka nagsimula, may pag-asa kang umangat, 'no? So, sa networking or sa M-Core lagi nating tinatanong, "Bakit mo ba 'to ginagawa?" 'No? At sa kanya malinaw ang sagot, dahil sa ang tagumpay ay mas masarap kapag may kasamang nagtutulungan, 'di ba? Naniniwala ba kayo? So, tonight habang makikinig tayo, tanungin niyo rin yung sarili niyo 'no, ano ba yung deepest why ko? Type niyo nga guys, ano ba yung deepest why niyo? Sino ba yung dahilan kung bakit hindi ka sumusuko? Para kanino ba? Na bakit tayo lumalaban araw-araw? Parang kape lang, eh, 'no? So, dahil kapag malinaw ang deepest why mo, kahit mahirap kung paano gawin o yung how na tinatawag, magtutuloy-tuloy ka pa rin, eh. 'No? Babangon at babangon ka pa rin. So, ladies and gentlemen, isang inspirasyon, isang youth leader, at isang patunay na ang networking o ang M-Core ay hindi basta negosyo lang. Ito ay isang misyon. So, ang ating speaker, no other than Coach Arfiel Silan. Amazing life po sa ating lahat. Ayan. Palakpakan po natin si Coach Mylene. Ang ganda ng introduction sa akin ni Coach. Grabe. Hindi matanggal yung ngiti ko. Hindi ko, tag nito. Nabanggit na ni Coach Mylene yung talagang deepest why ko. No, yan. Sa lahat po nandito, amazing life po sa inyo and magandang gabi po. And I hope maganda po yung signal niyo po ngayon. Clear po ba? Narinig niyo po ba ako? Yan, sige po. So, nung sinend sa akin itong schedule, tag nito. Alam niyo yung, okay lang ba, masasanay na kayo pag ako yung speaker. Mag-share muna ako bago ako magsalita. Kasi alam niyo yun, totoo siguro yung sinasabi na na kapag yung mga taong mahiyain, pag nasa kanila yung mikropono, ang hirap pigilan. So, dahil ako yung speaker ngayon, so, yun, ititake ko muna itong moment na to. Pero mabilis lang naman yung sharing kasi nung binigay sa akin tong topic, sabi ko, Lord, para ba sa akin tong topic na to? Kasi yung topic natin ngayon, hindi lang siya basta simpleng topic lang, no, na doon ko rin na-realize na kailangan pala pag-usapan din yung mga ganitong bagay. So, kasi hindi pwedeng panay sulong lang tayo, pero wala tayong dahilan kung ba't natin ginagawa. Or may dahilan man, pero hindi ganun kalalim. No, hindi ganun katibay yung pundasyon. So, nagpe-pray ako sa Lord na kung ako talaga, sige Lord, sana yung gagawin ko ngayong gabi, maraming natutunan. Kasi, di ba po, bilang isang kabataan, breadwinner, ganyan, magkakaiba tayo ng deepest why. So, siguro karamihan yung iba sa inyo makaka-relate sa akin, yung iba hindi. Pero, gagawin ko po yung best ko para dito sa topic natin ngayong gabi, lahat po tayo maging relatable. Okay po ba? Yan, so, mag-share screen po ako. Bago po ako mag-share screen, thank you po Coach Mai dun sa sinare niyo po sa amin kanina kasi talaga nakaka-relate yun sa amin ni Bunso. And relatable din po sa topic natin ngayong gabi. Totoo po yun na dapat kapag may ginagawa tayo, alam natin yung dahilan natin, yung malalim na dahilan. Sabi nga ni Coach Maylin kanina, dapat hindi lang siya simpleng rason, no, dapat malalim na rason. Kasi kung mababaw lang yan, ah, pwede ka mapagod, titigil ka. Tama. So dapat yung rason natin kung bakit natin ginagawa yung ganitong business,
dapat malalim. Meron talagang malalim na pundasyon yung paghuhugutan para kahit na dumating yung time na maraming pagsubok o yung pinakamatinding challenge dumating sa atin, magagawa nating tumayo. Kumbaga parang yung si David at si Goliath, familiar po ba kayo sa kwento na yon? Di ba si David, maliit siya, tapos si Goliath, sobrang laki, pero nagawa niyang, ano yun, talunin. No, kasi andun yung faith niya. So dapat tayo, pagdating sa ganitong business, paniwalaan natin na kaya natin to. No, kasi itong business natin, hindi lang naman natin to ginagawa ng sa atin lang. Ang business natin, ginagawa natin, kasama natin sa Lord. Amen po ba? Yan. So, nakikita na po yung slide ko. Mhm. Yan. Mhm. Yan. So, habang inaayos ko po, share ko lang din yung narinig ko kanina nung papunta ako dito. Meron kasi ako narinig na ano na tatlong nanay nag-uusap. Ito po, personal to Kasi alam niyo yung ano, yung sabi ko nga nakakakaba pa rin pala pagka ikaw yung speaker kasi iba yung hosting pero tapos iba din yung ano yung speakership. So kanina nag-iisip ako, ano kaya yung pwede kong i-share sa kanila bago ko buksan yung pinaka-topic. And ang galing ng Lord kasi meron siya pinarinig sa akin na nag-uusap. Tatlo yon. Pero dahil sa kakapamadali ko kanina para lang hindi malate, ganyan. So ang nasabi ko na lang sa kanila nung huli, binigyan ko sila ng flyers. It's my time. Pwede na akong kontakin sa Facebook. No, pwede ko sila, baka pwede akong makatulong sa kanila. Kasi yung tatlong yun, nagtatrabaho. Pareho sila mga empleyado, ganyan. And then yung isa kasi, sabi niya nakakapagod na, no? Nakakapagod yung paulit-ulit natin ginagawa tapos hindi naman tayo nag-grow. Puro na lang ganito. Kaso nga lang, wala naman tayong choice. Na wala tayong ibang choice na gagawin kasi meron tayong pamilya na kailangan sustentuhan. May mga anak. So, kailangan natin magpatuloy sa ganitong gawain para lang meron tayong maibigay sa kanila. Ang hirap naman kasi, lalo sa panahon ngayon, ang taas na ng mga bilihin, ang taas na ng mga presyo, ganyan. So, pag tumigil pa tayo, ano na mangyayari sa pamilya natin? So, alam niyo yung, habang nakikinig ako sa kanila, sabi ko, oo nga, nakakaawa nga naman yung sitwasyon. No, kasi matanda na rin yung tatlo, yung nag-uusap. Pinapakinggan ko lang sila. And gusto ko sana silang kausapin pa, kaya lang nagmamadali kasi ako pumunta dito kala tita. So, hindi ko na nakausap. Binigyan ko na lang sila nung flyers, yung dun yung pangalan ko, yung contact number ko sa Facebook. Sabi ko, i-message nila ako kapag may time sila, then baka matulungan ko sila dun sa pinag-uusapan nila kasi gusto ko silang makatulong. Kasi dito sa business natin, di ba, ang priority naman talaga natin is makatulong. Ang mission natin is makatulong sa mga tao, tama? So yun, ah bumaba na ako, kahit pa paano, binigyan ko sila ng sabi ko, wag po kayong mag-alala. Kasi sa panahon ngayon, meron pa rin pong opportunity na para sa inyo. Mag-pray lang po kayo, baka mamaya, nasa paligid nyo na lang or kausap nyo na ngayon yung pwedeng makatulong sa inyo. No po, wag po kayo mawala ng pag-asa. Hanggat kaya nyo pa po, hanggat may lakas pa kayo, tuloy lang, laban lang. Para sa pangarap nyo, para sa pangarap ng pamilya nyo. Yan, so again, amazing life po sa mga nandito, yan, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ulit, my name is Arcel Salian. Ah, ah, Teacher by profession po. Yan, tapos halos lahat naman po siguro nandito na members, kilala na po ako. Ano po? Then, yung nabanggit nga po kanina ni Coach Mylene, ang deepest why ko talaga is unang-una na yung family ko talaga. Po kasi isa po akong breadwinner sa aming magkakapatid. And ang hirap kapag alam niyo yun yung ano, yung gusto mong tawag nito yung enjoy yung pagiging kabataan katulad ng iba kong nakikita sa labas pero meron ka kasing kailangan mo nang unahin bago yung sarili mo. So, ang galing lang ng Lord kasi binigyan tayo ng ganitong opportunity na habang ginagawa tong business, nag-enjoy tayo. Tama? No, yung hindi ka na tawag nito, hindi ka mag-worry na iisipin mo yung oras mo na kapag na-late ka, may magagalit sa'yo. Pag nagkasakit ka, hindi ka papayagan. Tama? Tapos,
kapag umabsent ka, tapos ilang araw ka hindi ka nakapasok, hihingian ka pa ng ano ng anong tawag nito, parang medical ng waiver, no? Kasi alam niyo yung ang hirap sa pagiging empleyado din kasi naging empleyado din naman ako. Nagkasakit ka na, ikaw pa yung gagastos para sa sarili mo. No, so sa halip na yung company, tutulungan ka nila kasi trabahante ka nila eh. Tama, empleyado ka nila, dapat sila yung tutulong sa'yo para masustentuhan yung pangangailangan mo. Ang nangyayari nga lang, bilang empleyado, tayo pa rin yung gumagastos. Tama. So, na-burnout ako sa pagiging empleyado, ganyan. So, ang dami nagsasabi sa akin na sayang yung skills mo, marunong ka naman. Pero aanhin ko yung skills kung ang kapalit naman nun, yung posibleng future ko. Tama? So kung dun sa pagiging empleyado ko, dumadami yung nararamdaman ko sa katawan, no, hindi ako nagiging okay, aanhin ko pa yon. So, nagpray ako sa Lord, humingi ako sa Kanya ng, ng opportunity na pwede kong gawin full-time and part-time. And then, thanks God kasi binigay niya sa akin yung ganitong opportunity. And so maganda po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And I hope makarelate po kayo sa mga i-share ko ngayong gabi. Alright? So welcome po. Ay, ayan. Hindi ko na nabago kasi na-share ko na to sa team namin sa Super G. Yan. So Super G called to succeed. Yan. So ang pag-uusapan po natin is about success start with knowing your deepest why. So napakahalaga pa rin pala talaga na pag-usapan kung ano yung mga deepest why natin or napakahalaga pa rin pag-usapan kung ano yung mga rason kung bakit natin ginagawa. And I'm sure naman kahit hindi sa ganitong industry, may mga rason tayo kung bakit natin ginagawa. Yan, halimbawa, mga traditional business po tayo, empleyado, or kung anumang field tayo ngayon, may mga rason tayo kung bakit natin yung ginagawa. Tama. Even kahit mababaw yung rason na yan, at least meron ka pa ring dahilan kung bakit mo ginagawa yan. Kaya nga lang, meron pagkakaiba yung rason na mababaw sa talagang malalim yung pinaguhugutan. So, and yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Alright, so ano nga ba yung deepest why natin or bakit nga ba mahalagang pag-usapan yung deepest why natin? Kasi yung deepest why natin, ito yung ating emotional fuel. No? Ito yung magbibigay sa atin ng gasolina para gawin yung mga bagay o yung pinapangarap natin na gusto nating makamit sa future, tama? So kung wala ka kasing emotional fuel or wala kang gasolina para gawin yung isang bagay, pag nakaramdam ka ng katamaran, tama, hihiga ka na lang eh, mangangarap ka na lang, tutulala, ganyan, nakaupo, nakatitig sa malayo, tama. Pero kung meron kang malalim na dahilan, yung emotional fuel nito, positive po to ha, hindi yung emotional na, alam mo yung iiyak ka sa tabi, ganyan, magmumukmuk ka, yung tipong parang pasan-pasan mo yung buong daigdig, hindi ganon. Ito yung emotional fuel na gagamitin mo para mas lalo kang yung eagerness para gawin yung business mo or para matupad yung pinapangarap mo. And then, ito yung reason para bumangon ka palagi. Kahit na nakakaramdam ka ng pagod, babangon ka pa rin kasi ito yung nagtutulak sa'yo kasi nakikita mo dito sa ginagawa mo, alam mong may magandang patutunguhan. Tama? Sabi nga nun sa kape, para kanino ka bumabangon? No, hindi ka naman para bumabangon, para lang sa sarili mo. Meron ka pa ring ibang rason kaya mo ginagawa kung nasan ka man ngayon. Tama? Tapos, ito rin yung nagiging anchor para maging steady tayo sa ginagawa natin. Kumbaga, ito yung nagiging tawag nito, yung nagbibigay sa atin ano ba tawag nito, no? Yung parang hook para hindi tayo maalis. No, yung kahit anong klaseng challenges yung banggain natin, anong mga problema yung bumangga sa atin, hindi tayo basta-basta matitibag. Kasi meron tayong pinangahawakan. No, meron tayong matibay na pundasyon. Yan. Tapos ito rin yung apoy na nagpupush sa atin para magtuloy-tuloy. Kasi katulad sa ganitong business o katulad ko po, kung wala akong malalim na dahilan, kaya ko ginagawa to. Alam niyo yung sa dami na experience ko na rejection, ganyan, puro mga discouragement sa paligid. No po, baka ngayon hindi niyo na po ako nakikita na nagsasalita dito. Pero dahil
may mga tao na talagang tumutulong sa akin at naniniwala na kaya ko and may maganda akong future pagka ginawa ko to. Kailangan ko lang manawala sa sarili ko and tumawag sa Lord. Alam niyo po, yung apoy sa loob ng puso ko, andun siya, patuloy siya na nagliliyab. Yung tipong kahit yung sinasabi nilang result, yung income na malaki, wala pa. Pero yung pagbabago, unti-unti na nakikita sa sarili ko. Yan po yung dahilan kung bakit kailangan natin pag-usapan yung deepest why natin. Yan. So, a- ano nga ba yung mabibuild sa atin nung deepest why natin? So, bakit nga ba yung nagmamatter na kailangan natin pag-usapan pa yun? Kasi, sinasabi, pwede namang, ano lang naman yan, parang kailangan mo lang naman yan kasi kailangan mo lang naman yung mga dahilan na yan para, alam mo yon yung kahit papano, magustuhan mo yung isang business, ganyan, or magustuhan mo yung isang trabaho. Ang problema nga kasi, kapag yung dahilan mo, mababaw lang, sabi nga ni Coach Mai kanina, kapag ang dahilan ng isang tao, mababaw lang, alam mo yung pag naka-encounter yan ng hindi okay sa kanya, or halimbawa, sa pagiging empleyado, sa akin na lang, o sa pagiging professional, ganyan. Nakarinig ako ng feedback na hindi okay sa akin. Ang babaw lang ng reason ko kung bakit ako pumasok ton, kung bakit ko ginawa yon. Ayaw na ako. Diba? Pwede ko sabihin, parang sila, hindi sila ganun, parang sila hindi dumaan sa ganun. Yung mga ganung mga ganung reason, no, ayoko na, magkukwit na ako sa ganito. Parang feeling ko hindi ako para dito, no? So, ito yung mga mabibuild sa atin kapag ito yung pwedeng mag-build sa atin. Kaya dapat mahalagang pag-usapan natin itong deepest why natin. So una, clarity. So makikita, dapat meron tayong clear na nakikita kung bakit natin ginagawa to. No, hindi lang basta gusto mo lang mag-join or gusto mo lang gawin to kasi gusto mo lang yumaman, ganyan, or gusto mo lang kahit papano meron kang pampacket money, ganyan, or parang meron ka lang may pagmayabang. Hindi ganon. Dapat nakikita mo yung linaw, yung direksyon kung saan ka papunta. O kasi swerte mo kung ginagawa mo to kung para sa'yo lang. Paano naman sa iba? Halimbawa, bilang isang breadwinner, ganyan, bilang isang anak, o sa family, kung bilang isang nanay ngayon, tatay, tama. So gawin mo to, dapat may malinaw ka nakikita. Malinaw yung direksyon na pupuntahan mo. Then, it builds purpose. No, hindi mo lang siya gagawin ng basta-basta. No, meron ka talagang purpose kung bakit mo ginagawa to. Ano bang purpose mo? Kasi ako, ang purpose ko, kaya ako ginagawa to, isa sa mga answered prayer ng Lord. 'Di ba? Eduk ako, pero ayoko talaga magturo. Sa school, tama. Pero yun yung purpose ko, kaya ako gustong gawin to, kasi gusto kong mag-share sa ibang tao kung ano yung naidulot sa akin nitong business na to. Yun yung purpose ko, mas makatulong pa sa ibang tao. In a way na makaka-relate sila sa nangyari sa akin. Tama. Yung pwede akong maging kahit papaano role model nila. Tama. Yung maging role model nila tayo. Makita nila sa atin na sa ganitong klase ng business, sa ginagawa natin, pwede natin sila matulungan. Tama. Hindi man agad financially, pero yung growth personally, character, sa value, pwede tayong makatulong sa kanila. And ang maganda pa kasi dito, bilang youth leader din sa church, isa pa yun yung purpose ko na kapag may nakakausap ako, lalo sa kabataan, pwede rin ako mag-share sa kanila ng Word of God. And alam ko, lahat na nandito may purpose kung bakit ginagawa niyo to. Tama. Resilience. Ayun, nagbi-building siya ng lakas ng loob. Yan. Ito yung isa sa masasabi ko ngayon na na-build na sa akin. So kasi marami naman nakakaalam sa inyo, nag-start ako dito, talagang napakamahiyain ko. Pag nagsasalita ako, nanginginig pa. Ganyan, yung halos hindi ako makatayo sa unahan kasi yung tuhod ko nangangatog. Nahirapan ako magsalita. Pero dahil, alam niyo yun, yung training, palaging dumadalo, andyan yung mga mentor, mga coaches, yung uplines na tumutulong sa akin para gawin to. Ito na ako ngayon. Ito yung resulta. And sabi ko nga, sa isip ko, this year, hindi man ito talaga yung better year ko, pero hindi ko naman masasabi to na bad year. It's a good year for me.
No, di ba meron tayong, hindi ko po sure kung anong tama eh, good, better, best. Kung yun nga yun. Pero itong year na to is a good year sa akin. Kasi this year lang din po ako nag-resign as an employee and ilang months ko pa lang itong ginagawa na full-time. Pero yung pagbabago sa sarili ko, kahit pa paano nakikita ko na. No, wala man dun yung talagang, wala man dun yung talagang income pa na makikita na sobrang laki. Pero yung pagdating naman sa character, sa value, and dun na yung pagbabago. Yun na yung binago sa akin ng business na to. And nagpapasalamat ako kasi dinala ako ng Lord sa ganitong klase ng business. And nagpapasalamat din ako kasi meron, hindi lang sa business, kundi sa community, sa family na kung saan ako nabibilang. Sa Boss Empire and syempre sa Super G. Yan, proud MCOR yan, Boss Empire and Super G po. And then yung last, may direction sa business or sa journey, in business journey natin. And ito yung magbi-build sa atin kung bakit mahalaga na pag-usapan yung deepest why natin. Now, meron tayong tinatawag na levels of deepest why. So, dalawa yon. So, kagaya na nabanggit ko kanina, hindi lang basta pala to, ang pag-uusapan natin is bastang rason lang kung bakit natin ginagawa. So, may dalawang uri ng deepest why. Una, yung shallow why. And yung pangalawa, yung ating tinatawag na deepest why. So yung shallow why, okay naman siya, no? Pwede naman siya na ito yung rason natin, kaya nga lang mababaw. No, yun nga yung sinasabi kanina na alam niyo yung kapag may narinig ka lang na hindi okay sa tenga mo, no, may narinig ka lang na pwedeng makasakit sa damdamin. Makasakit sa damdamin mo, sorry po. Makasakit sa damdamin mo, pwede kang umayaw. And ito po yung mga example ng shallow why natin. So una, gusto kong magka-income. So dito kasi sa reason na to, gusto kong magka-income. Meron pa rin siyang tanong, bakit gusto mo magka-income? Tama. So ibig sabihin, hindi pa rin talaga sa yung deepest why. Kasi pwedeng, ang sabihin mo lang, kaya mo gusto magka-income para lang, alam mo yung, may masabi ka lang, mapera ka, ganyan. Or, halimbawa, lumaki yung income mo para masabi mo lang, mayaman ka na, ganyan. So, meron pa ring malalim na panguhugutan kung bakit mo nasabing gusto mo magka-income. Tama. Pangalawa, gusto ko ng magandang buhay. Para saan? Bakit gusto mo ng magandang buhay? No, pwedeng magandang buhay para sa sarili mo or sa family mo. Tama? So, meron pa rin siyang mga bakit. And then ito, gusto kong maging successful. Successful saan? No, bakit gusto mo maging successful? So, ito yung mga example ng shallow why natin or yung mga mabababaw pa na dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. And kapag ka ganito lang kasi yung dahilan mo, pwede ka kasing agad na mawala or umayaw sa ginagawa mo once na naka-encounter ka ng matinding rejection. Then, eto pong mga to, nasasagot siya sa deepest why natin. So, ito yung mga sample ng deepest why natin. May naririnig niyo pa po ba ako? Malinaw pa po ba yung signal ko? Hindi ko po kasi nakikita yung mga chat eh. Yan, sige. So, ito po yung deepest why natin. Pag sinabi namang deepest why, ito yung talagang malalim yung pundasyon. Yung kahit anong gawin sa yung pagtibag, hindi ka tataob. Yung kahit gaano kalaki pa or gaano katindi yung challenges na dumating sa'yo, hindi ka aayaw. Para kang isang warrior na andun yung yung talagang gusto mong gawin, gusto mong ipanalo kung ano yung pinaniniwalaan mo talaga. And I'm sure pinag-pray mo din yan sa Lord. So ito yung halimbawa ng deepest why natin. So una, ayokong maranasan ng anak ko ang kahirapan ko. So, kung bakit gusto mo magka-income, kung naaalala nyo kanina sa shallow why, kung gusto mo magkaroon ng income na malaki, kasi ayokong maranasan ng anak ko ang kahirapan ko. Halimbawa, ako po, so, syempre, hindi naman po kami talagang mayaman, pero hindi naman kami mahirap. Sakto lang, na po may kaya naman kahit pa paano. Pero, syempre, ako po, hindi na rin ako pabata, patanda na rin ako. So, isa sa mga rason ko kung bakit ginagawa to, kasi gusto ko yung susunod sa akin, hindi niya na maranasan kung ano yung mga naranasan ko. And kahit pa paano, mahirapan man sila, pero hindi na katulad nung naranasan ko, nung kabataan ko. Tama? And sure naman ako, lalo na po sa mga parents na nandito, kung may mga anak pa kayo, no po,
isa rin po to sa mga rason kung bakit niya ginagawa itong business natin. Pangalawa, gusto ko mabigyan ng payapang buhay ang magulang ko bago sila tumanda. Yan, sa mga katulad ko po na anak na nandito po sa Zoom. Si Bunso, yan, si Kuya Wilmar, si Coach Eric, yan, sila Coach. Alam ko, isa rin to sa mga deepest why nyo, no, na gusto natin, habang kasama pa natin, or kung sino man po sa inyo, nakasama nyo pa po yung family nyo ngayon, maging nanay man yan, or tatay nyo man yan, na nakakasama nyo pa. I'm sure, ah, kahit pa paano, gusto nyo po silang bigyan ng magandang buhay. Tama? Yung pangarap nila na hindi nila natupad dahil ginawa nilang parang ipinasa na lang nila sa atin or parang yung pangarap na lang natin yung tinutupad nila na yung gusto nilang ibigay sa atin. Tama? Isa to sa mga dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa ginagawa natin. Ito pa, gusto ko ma-prove sa sarili ko na kaya ko. Totoo po yan, lalo na po ako na ako po kasi talagang mahiyain. Hindi po ako masyadong na-expose sa tao talaga nun. Bahay, simbahan, school, yun lang po talaga yung gawain ko nun. No, dito lang po ako talaga sa industry na to na na-expose na nakikita. Even sa social media, talagang hindi po ako nagpapakita. No? And then, yun nga, yung palagi ako nakakausap nila Coach Mine, nila Coach Glenda, ganyan, no, upline ko, na sayang kasi yung skills mo. Tama, sayang yung potential mo pag hindi mo yan nilabas. Even si Coach Mike nagsabi sa akin, yung Lodi namin sa hub, sayang yung potential mo pag hindi mo nilabas yan. Tama. And yun yung gusto ko ma-prove sa sarili ko na kaya ko pala. Nung sinubukan ko to, although andun yung kaba, andun yung takot, yung panginginig, pero nung once na na-feel ko na kaya ko pala, no, unti-unti nabibuild ko sa sarili ko yung confidence na, okay, kaya ko palang tumayo sa kanila. Kaya kong tumayo sa harap, kaya kong mag-share sa kanila kung ano yung ah, nalalaman ko. Tama. And alam ko na darating yung time, kayo din. Gusto niya rin ma-prove sa sarili nyo na kaya nyo. And yun nga din yung isa ko sa lagi sinasabi noon sa partner ko. Sabi ko kasi, partner ko kasi talagang minsan dumadaan din naman sa sa pagsubok. Pero alam niyo yun, nagpapalakasan kaming dalawa. Yun. Sabi ko kasi, mahal pag may sinimulan kasi ako, gusto ko tinatapos yun ng maganda. No, ayokong tapusin yun na parang wala lang. No, kasi ang nanghihinayang ako sa effort saka sa oras no, sa panahon na ilalabas. So, kung may sinisimulan ka ngayon, tapusin mo yan ng maayos. Tama. Lagi mo lang isasama ang Lord sa lahat ng gagawin mo. Huwag mo siyang kakalimutan. Siya lagi yung unahin mo. Yan. Kagaya nga nito, gusto kong ipakita kay Lord na ginamit ko yung life na binigay niya sa akin. So, pwede kasi tayo yung maging blessing sa ibang tao. Tama? So, yung blessing na nare-receive natin mula sa Lord, pwede natin yung i-share sa iba. Tama? Huwag natin masyadong sarilinin lang yung blessing na binigay sa atin ng Lord. Kasi unang-una, hindi lang naman yan para sa'yo. And kung lalo na kung material thing yan, kapag oras mo na, hindi mo siya madadala sa kabilang buhay. So, mas maganda, i-share natin yan. Tama. Iba yung saya na nabibigay natin or mararamdaman natin kapag mas nakakatulong tayo sa tao. Okay? So, tapos na po tayo sa levels of why, yung shallow why and deepest why natin. So, ito po yung susunod nating pag-uusapan. So, sabi nga, bakit yung iba nagpi-fail sa gantong industry? No, yung nag-join na, no, tinututukan naman kahit paano may nagtuturo sa kanila, may nag-guide para gawin to, pero ba't nawawala? Kasi nga, meron tayong tinatawag na purpose confused. Sabi dito, most people do not fail because they're weak. They fail because they are purpose confused. So, yung purpose confused, hindi pa kasi malinaw sa atin, sa kanila, yun talagang dahilan kung bakit nila ginagawa to. Alam niyo po, ako po yung nangihinayang kapag meron akong nakikita na mga pumapasok sa ganitong klase ng opportunity and then later on makikita ko mawawala na or magkukwit na ganyan, mawawala na sa GC. Ako po yung nangihinayang para doon sa oras, then doon sa nailabas nila, no, kung magkano man yung nailabas nila kasi hindi po basta-basta dinadampot yung nilalabas nila. And
hindi rin po basta-basta naaksaya yung oras and panahon, lalo na yung mga taong tumutulong sa kanila para gawin itong business na to. Tama? So ngayon, lalo na sa atin na nandito sa Zoom, dapat hindi na tayo to, yung purpose confused. Dapat kahit papaano, paunti-unti, o bago matapos tong taon na to, nagkakaroon na tayo ng kalinawan sa isipan natin kung bakit natin ginagawa to. Kasi kung hanggang ngayon, confused ka pa or hindi mo pa talaga alam kung ano yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa to, na po, medyo kahit papaano, hindi ko naman kayo sa tinatakot, pero maging ano na lang to, alarming sa inyo. Kasi baka mamaya, pag napunta kayo sa ibang lugar and may na-encounter kayo, tapos nakausap niya kayo na ang dating sa inyo, distraction, pwede kayong mawala, pwede kayong umalis. So ngayon pa lang, isipin na natin kung ano talaga yung dahilan kung bakit natin to ginagawa. Okay? Next, so malapit na tayo matapos. Ilang slide na lang to. So bakit nga ba natin to ginagawa? Ano ba yung mga nakakaapekto sa atin? Kung bakit napakahalaga ng deepest why natin? Unang-una, yung sense of focus. Tama, lalo na sa amin, sa aming mga kabataan, sabi nga ni Coach Mai kanina, napakaswerte namin mga kabataan kasi nag start na kami sa ganitong industry, tawag nito, mga bata pa kami. Unlike sila, nung time na nagsimula sila dito, medyo, ano na, medyo, alam niyo yon, medyo aging na, ganyan. So, hindi ko alam kung ano yung magandang word na gagamitin sa ano eh, kasi ang pangit kapag matanda na. So, medyo aging na lang, ganun. So, ito yung, ito yung maganda, or ito yung isa sa makaka-affect kung bakit natin kailangan, o pag-usapan, yung deepest why natin. Unang-una yung focus. Bilang kabataan, lalo na kapag breadwinner ka, or ikaw yung isa sa inaasahan ng pamilya mo na makakatulong sa kanila, kailangan andun talaga yung focus, no? Kailangan yung goal mo, yun muna yung unahin mo. Kung ano yung priority mo bilang isang kabataan, lalo na kung nandito ka sa ganitong opportunity, yun muna yung unahin natin. Kasi yung iba sa mga gusto nating gawin, kasunod na yan. Once na nag-success tayo dito sa ginagawa natin. Limbawa, kung nag-aaral ka ngayon, kailangan ang priority mo, makatapos muna sa pag-aaral bago ka pumasok sa relationship, ganyan. Or halimbawa, dito sa business natin, kung meron man dito na o kung wala hindi pa tawag nito, alam niyo yung single, yon. Kung single ka man ngayon and ikaw yung isa sa tinitignan ng family mo, isa sa mga aasahan ng family mo, kaya mo ginagawa to, focus ka lang muna dito sa business, no? Ito lang muna yung gawin mong priority. Tama. Pwede naman na sabihin natin pumasok ka sa ganyang ano, pero gawin mo na lang sigurong inspirasyon na dito, ito lang muna yung maging focus mo. Ito muna yung maging priority mo. Kasi nakakatakot na kapag nawala yung focus mo or na-realign ka or hindi ka na align pala. Sorry. Hindi ka na align sa goal mo talaga kung ano yung gagawin mo. No po. Baka sa halip na ikaw yung makatulong, makadagdag ka pa sa magiging problema. Tama? Magiging problema ka pa or ng family mo. So dapat ngayon pa lang ito muna yung maging focus mo. Tawag nito, magpa maging successful muna tayo. Okay? And yung sa mga in a relationship naman, dapat parehas kayo na goal driven. Na gagawin nyo to para sa pangarap nyo na matupad kung ano talaga yung gusto nyo. Focus lang. Then disiplina. Ito yung alam niyo yung tawag nito, kailangan mong, sabi nga nila Coach Mai, kahit na ginagawa natin tong business na to, pero yung isipan natin, yung thinking natin, dapat, tawag nito, bilang isang empleyado pa lang. Dapat bilang isang empleyado, bakit? Di ba mga empleyado gumigising na maaga para magtrabaho? Tama. So dapat ganun din tayo kasi kapag papatay-patay tayo sa ginagawa nating business, kapag hindi consistent yung mga ginagawa natin, wala tayong disiplina sa sarili natin, sa ginagawa natin, malabo natin ma-achieve yung gusto nating makuha in the future.
matatagalan talaga tayo. Pero pag nandun yung disiplina natin sa sarili natin, sa ginagawa natin, alam niyo po, yung blessing, darating yan, mabilis. Kasi, alam niyo ba yun, kung naniniwala po kayo doon, yung blessing nandiyan na sa harapan niyo, aabutin niyo na lang. So, kailangan niyo lang maging disiplinado. Unang-una sa pag-uugali, dapat masunurin tayo, dapat empty cup tayo, hindi tayong acne. Kahit alam mo na yan, dapat maging teachable ka pa din, coachable ka pa rin. Tama. Ready ka pa rin na maturuan, ready ka pa rin na itama. Kasi hindi lahat ng nalalaman mo ay, ah, tawag nito, hindi lahat ng alam mo, alam na rin ng mga kasama mo. Or hindi lahat ng alam ng kasama mo, alam mo na din. So dapat, maging disiplinado tayo. And isa pa, yung makaka-apekto nito, yung sa decision making. No, kasi sa ganitong industry, alam niyo po maraming tao pwede makatulong sa atin in a way of decision. No, makakapag-desisyon tayo ng tama kasi hindi lang natin to ginagawa na tayo lang. Maraming pwede pong tumulong sa atin. And ililid nila tayo sa way kung saan ah, tama, kung saan ilalayo tayo sa mga bagay na posibleng magdala sa atin para lumubog tayo, para mawala tayo sa goal natin. Tama? Then ito yung confidence. Isa rin to sa mabibuild sa atin kapag kaya mahalaga na pag-usapan itong deepest why natin. Katulad ko po, yan, kahit pa paano meron na akong lakas ng loob na humarap po sa inyo na mag-share ng ganitong topic para sa lahat. Consistency, yan, yung tuloy-tuloy mong ginagawa. Kailangan sabi nga may 1% ka kada araw. Hindi naman kailangan na malaki kagad yung growth mo sa isang araw, pero kailangan andun yung consistency or yung tuloy-tuloy mong ginagawa itong business na to. Tama, hindi yung may gagawin ka ngayon tapos bukas papahinga ka, susunod meron na naman tapos kumbaga sa sinaing hindi maluluto yung bigas, hindi siya magiging kanin kung yung apoy papatay-patay. Yan yung habit. Mababago din yung habits natin. So kung dati ako po kasi dati mahilig talaga ako manood ng mga anime, ganyan. So nababago yon. Unti-unti may mababago sa mga habits natin. Kasi eto na yung mas ipa-priority natin. Alam niyo po, totoo yung sinasabi na suffer now, enjoy later. Lalo na kung kabataan ka ngayon or kahit pa paano malakas ka pa, kaya mo pang gawin yung mga ginagawa ng kabataan. Sabayan mo lang sila. No? Kasi pagdating naman sa dulo, pag nakikita mo na malinaw kung bakit mo ginagawa to, may enjoy mo rin. And posible, hindi lang ikaw yung mag enjoy pati yung pamilya mo. Yan. And then yung identity. Yan, mas makikilala ka na ng tao. Kung dati, ibang tao ka sa pagkakilala nila, halimbawa, ako po, mahiyain, parang takot sa tao, ganyan. So ngayon, mas nakikita nila ako na, ay may ganyan ka palang potential, ang galing mo pala magsalita, no? Mga ganon, mas nakikilala tayo ng tao na yun tayo. No, hindi yung, o halimbawa, meron sa inyo na ang pagkakilala sa inyo ng tao ay hindi maganda, no? Pero dahil sa ganitong opportunity na meron tayo, alam niyo po, darating yung time na mababago yung tingin nila sa inyo. Tama? Ayun po yung isa sa kagandahan kung bakit napakahalaga na pag-usapan natin to, itong topic na to. So bakit nga ba, para kanino nga ba yung mga deepest why natin? Para sa kung sino man may mga anak sa inyo, para ba to sa mga anak nyo, sa family nyo, kung kasama nyo pa sila ngayon, sa pangarap nyo in the future. Tama, yung inner child, yung bang hindi mo na-experience nung kabataan mo pa. Ako po, ang dami ko rin hindi na-experience nung kabataan ko pa kasi alam niyo yung parang ang aga kong minulat sa realidad na pag may hinihingi ako sa parents ko, at sinabi nilang wala, yun, mananahimik nila ako, ganyan. Unlike sa iba na pinakikita ko ngayon na pag hindi na pagbigyan, grabe kong makangawa, no? Alam niyo, parang wala nang bukas, no? Kaya ginagawa ko to. Para sa sa paggaling, healing, no? Kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon emotionally, yan, marami po tayong pwedeng i-top up. So po, pwede niyo po silang i-message kung gusto niyo po ng kausap,
No, kasi dito sa business natin or sa opportunity na to, family po ang turingan natin dito, no? Then para sa dignity, kung halimbawa mayroon sa inyo mga na nanlalait or nananapak, yung bagay yung ang tingin sa inyo sobrang baba, no? Kaya nyo gagawin to is para patunayan sa kanila na hindi ka ganong klase ng tao and sa kapayapaan. Tapos yung God's calling. Ngayon nga, yung pwede tayong maging blessing sa ibang tao. Okay? So yan, malapit na po tayo matapos yung your why must be clear. Sabi ko nga kanina, dapat malinaw. Dapat hindi na tayo nako-confuse. Dapat ngayon, alam na natin na kaya natin to ginagawa is, alam niyo yung hindi lang para sa sarili nyo. Hindi lang tayo after sa income. No, hindi lang tayo after sa mga material things. Dapat meron pang mas malalim na dahilan kung bakit natin to ginagawa. Malinaw dapat na nakikita natin yung direksyon kung bakit natin tong ginagawa. Na po. Then it must be emotional in a way na positive, hindi yung negative. Yung tipong kahit na dinidiscourage ka na nasa paligid mo, kamag-anak mo man yan, pamilya mo man yan, malalapit man sa buhay mo, or kung sino man na kakilala mo, dinidiscourage ka nila. Sa halip na gawin mo yung, i-take mo yun as negative, gawin mo yung positive. Patunayan mo sa kanila na tama yung ginagawa mo. Patunayan mo sa kanila na hindi ka nagkamali sa path na pinili mo. Kasi bakit? Ako na po magsasabi sa inyo, itong opportunity natin ngayon, napakaganda. And hindi po siya nakakayang i-share sa ibang tao. The best example na lang po niyan, yung atin pong grand upline, si Coach Mai. Tama. So, karamihan kasi kasi may mga na-experience na rin naman kami mga networking ng papa ko, no po. May mga naging multi-millionaire na talaga, even yung president, na hindi namin halos malapitan, hindi man lang namin makausap. No po. Pero ito, ibang klase yung apply natin. Siya pa mismo yung pupunta sa inyo para sunduin. So, po, lalo na nung bago pa lang ako sa ganitong industry, talagang from Cavite to Laguna, susunduin niya pa kami para lang maka-attend doon sa Pasig. Ganun po ka-humble yung ating upline. No, na hindi ko in-expect that time na MMC na pala siya. No, saan kayo makakakita ng ganong ka-humble na tao? Dito lang yan sa opportunity na meron tayo. And hindi lang doon. Napakarami pang blessing na na-receive namin na nanggagaling kay Coach Mai. Kaya talaga naman makikita natin sa kanya yung pagbuhos ng blessing ng Lord. Kasi hindi siya madamot. Talagang isinishare niya kung ano yung meron siya. Tama? Then yung why mo, dapat mas malaki sa mga excuses mo. Dapat ito yung gawin mong motivation sa araw-araw. No, hindi yung excuse mo yung nangingibabaw, kundi dapat kung ano yung why kung bakit mo ginagawa or kung ano yung rason mo kung bakit mo to ginagawa. Ito yung palakihin mo. Ito yung itaas mo sa Lord, no? Kasi pag puro ka excuse, halimbawa, tinap ka, o Coach Artel, bukas ikaw mag-speaker. Ay coach, kasi ganito, kasi ganyan, no? Paano ka gagaling? Tama, paano ka huhusay? Paano mo malalaman sa sarili mo na kaya mo pala kung puro ka excuse? So dapat, sabi nga, yes, upline lang. Yes, coach. So sa paggawa sa reason naman kung bakit natin 'to ginagawa, yun yung mas palakihin natin. Ano man yung dumating na problema sa atin, broken ka man ngayon, may problema ka man financially, wala mang naniniwala sa'yo, i-take mo yan as positive. Patunayan mo sa mga nakakakita sa'yo na tama yung ginagawa mo. Patunayan mo sa kanila na kaya mo abutin yung success na pinapangarap mo. And then connected sa future. So, yung future natin, hindi yan basta darating. Ikaw rin yung gagawa ng hakbang yan. Di ba? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kahit nagpipray tayo sa Lord,
gusto ng Lord makita sa atin na may ginagawa tayo. Kasi kahit pray ka lang ng pray, umabot ka na ng pagtanda, nang nagpe-pray ka pa rin, baka mamaya sumpain mo na ang Lord na, Lord, nagpe-pray naman ako sa'yo na ganito, gusto kong ganitong buhay, gusto ko ng ganito, pero bakit hindi mo binigay? Matanda na ako, bakit wala pa rin? Kasi nga, nag-pray ka lang pero wala kang ginawa. No, yung blessing nandiyan na sa harapan. Nasa harapan mo na lang, aabutin mo na lang. Hindi yan kusan lalapit sa'yo kung wala kang gagawin. Kasi kapag mas strong yung deepest why natin, nagiging unstoppable tayo. Kita niyo po, si Coach Mike, kagaya na lang ni Coach Mike, tama. Kung hindi man, hindi niyo po nalalaman si Coach Mike, pag ganun-ganyan lang po yan, pero meron din po yung malalim na pinaghuhugutan. Pero yun yung nagiging rason niya kung bakit niya ginagawa to. No, kaya siya tinawag na unstoppable. Kasi mas malaki or mas matibay yung dahilan niya kung bakit niya ginagawa yung ganitong opportunity. Nagpapakita kahit na sa sobrang hirap na sitwasyon. Alam niyo ba yung tipong kahit parang hindi mo na kaya, pasuko ka na, ganyan. No, yung may mga, alam niyo yung merong mga, alam niyo ba yung image na parang may mga nakatali sa'yo, humihila sa'yo na wag mo na ituloy yan. Hindi ka para dyan. Pero alam mo sa sarili mo, nakikita mo na malinaw na ito yung makakatulong sa'yo para mabago yung buhay mo. Mag-show up ka pa rin. No, sabi nga ni Coach Mike, kung ngayon, ah, kasi naalala ko lang bigla, pumasok sa isip ko kung ano yung sinare niya sa amin. Kung ngayon, tawag nito, kung ngayon, hindi mo pa kayang ah, kumausap ng tao or hindi mo pa kayang mag-show up sa harap ng tao, huwag ka manggulo ng buhay. Kasi once na may kinausap ka na tao, parang ginulo mo na rin yung buhay nila. Tapos sasabihin mo may problema ka. Hindi mo kayang humarap. Dapat hindi ganon. Kasi bakit? Masasayang yung tiwala sa'yo ng tao, mawawala. So kahit na napakahirap na ng sitwasyon mo ngayon, no, kahit nasa pinaka-lowest ka na, mag-show up ka pa rin. Example na lang natin si Coach Mai, yung ating mentor. 'Di ba si Coach, alam naman natin meron siyang ah, hindi talaga, tawag nito, hindi talaga madaling pinagdadaanan ngayon. Pero bakit sa lahat ng event, sa lahat ng training, nakikita pa rin natin siya? Kasi nga, andun yung malalim na dahilan niya kung bakit niya ginagawa to. Yun na lang, si Coach Mai na lang yung tignan natin. You break through limitation. Yung hindi ka basta-basta na natatalo lang ng mga limitasyon. Tama, kaya mong basagin kung ano man yung mga posibleng humarang sa'yo. Sabi nga, bumangga, giba. Kahit pagano katibay ng pader na yan, pero mas matibay yung determinasyon mo, mas strong yung will mo para gawin, kaya mong banggain yan. Kaya mong pataubin yan. Tama. Kasama mo palagi ang Lord. And, ito yung maganda. Nakakapag-inspire ka with your purpose, no? Nagiging inspirasyon ka din sa iba. No, kasi pwedeng ikaw yung gayahin nila para maging inspirasyon din sila sa iba. Tama. Kung ano yung ginagawa mo, lalo na kung inaalay mo pa to sa kalooban ng Lord, alam niyo po napakaraming tao na matutulungan tayo. And mas marami yung blessing na marireceive natin mula sa Lord. Ayan, tapos na po ako and I hope na meron po kayo natutunan sa shinare ko ngayon. Yung shinare ko po ngayon is may personal experience po lahat yon. So final message, dapat alam mo kung ano yung deepest why mo. Dapat ngayon pa lang, kung medyo confused ka pa kung bakit mo ginagawa to, harap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo, tanungin mo bakit nga ba ako pumasok sa ganitong industry? Or hindi man sa ganitong industry, kung nasan man po kayo ngayon, ano man yung ginagawa nyo, tanungin nyo yung sarili nyo, bakit ko nga ba ginagawa to? Para kanino? Okay? Then build your future and lead with purpose. Bakit? Kasi your success story begins now. Yung success mo ngayong gabing to magsisimula. Kaya marami po salamat and I hope meron po kayo natutunan sa sinare ko ngayong gabi.
Congratulations po sa ating lahat. Ayun, talaga naman napakaraming mga ano 'no, good insights talaga. So tonight hindi lang tayo nag-share ng ideas, so binalikan natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagsimula rito 'no. So yung yun yung ating mga deepest why, yung malalim nating dahilan na ito hindi lang para sa atin, kundi para din sa mga taong, mahal natin at umaasa sa atin. So kapag